Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, I am surprised at how lucid and eloquent is Miss Aiko Melendez. Isinare ni Mark Anthony Lopez ang post ni Aiko Melendez tungkol sa karanasan niya kay BP Sara. Mensahe niya nakakabagbag damdamin, nakakatabang puso na mensahe para kay BP Sara. Sabi niya, story time tungkol kay BP Sara. Matagal na po kaming magkakilala ni Madam Vice President. Sa katunayan, may personal messages po kami. Isa sa mga hinahangaan ko sa kanya ay kung paano niya tratuhin ang mga taong humihingi ng tulong, maging simple man ito o mas seryosong bagay. Personal po siyang sumasagot sa mga mensahe. Pangalawa po siya sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansa, pero hindi lumilipas ang isang araw na hindi siya nagre-reply. Kahapon, muli niya akong napabili. Nag-message po ako at sumagot siya sa loob lamang ng 30 ka minuto. Alam naman po natin kung gaano siya kabisi, pero ang pagbibigay halaga niya sa isang mensahe ay napakalaking bagay na para sa akin. Alam ko po ang protocol kadalasan ay hindi niya hawak ang kanyang telepono, pero nakakapagtaka at kahanga-hanga kung paano pa rin siya nakakasagot, mapa-personal man o usaping love life. Kapag seryoso ang tema ng usapan, seryoso rin ang kanyang sagot. At kapag kailangan namang gumaan ang usapan, may halong saya at humor ang kanyang mga tugon. Ang kanyang katapangan, ito na, yung seryosong parte. Mas lalong, lalo kong napahanga kay BP Sara dito. Ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Napakarami na po niyang pinagdadaanan. Yes, correct. Ngunit hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. Salamat po, Madam, dahil kailanman ay hindi ninyo pinaramdam sa akin ang bigat ng estado ng inyong posisyon. Salamat po dahil alam kong kahit anong mangyari, mayroon akong leader na kaibigan na laging nagpapaalala sa akin na mas mahalagang magsilbi sa bayan bago ang sarili. At higit sa lahat, kapag tama na ang panahon at oras para sa inyo, ang Panginoon mismo ang hahawi ng daan kung saan kayo talaga nararapat. Wow, ang galing. Mabuhay po kayo at tunay na kulang ang salitang salamat. Ngayon ko lang nalaman na magkaibigan pala itong si Aiko Melendez at saka si BP Sara. At nakakatabang puso yung kahit gaano siya kabisi at may panahon pa siya na sumagot sa mga messages. Tunay nga siyang kaibigan. At agree ako dito kay Aiko Melendez na sa dami ng problemang pinagdadaanan ni BP Sara. Una, yung sa kanyang ama, kay PRRD, ang hirap pasanin yun. Alam mo, ikulong nilang iyong ama.
Okay lang kung kulungan sa Pilipinas. Hindi. Napakalayong lugar. Magastos. Oh, kakulong ng kanyang ama, tapos ang kanyang mga kalaban sa politika, excuse me, non-stop sa paninira sa kanya. Kaliwat kanan na kaso, impeachment. Karating na naman ang panibagong impeachment. Makita mo, kalmado lang eh. Meron nga akong post na nabasa ni Attorney Guanzo. Pinakita niya yung litrato ni BP Sara na napakaliwanag ang aura sa kanyang muka. Sabi niya, Attorney Guanzo, mabuti pa itong isang ito, preskong muka. Yung isa naman, parang hindi mo na may drawing ang muka sa dami ng stress, sabi niya. Napakakalmado. Ang nakita ko kay BP Sara, sabi niya, kung ma-impeach ako, tapos na ako. Wala na. Ganun lang. Sige, impeach ako. Depende. Hindi siya kapit tuko sa posisyon. Kasi kung kapit tuko siya sa posisyon, yung presidente, kung ginusto niya, presidente na siya ngayon. Wow. Sinong makakatalo sa kanya noong 2022? BBM wala. Lenny wala. Nakaupo ang kanyang tatay. Machinery na sa kanila lahat. Plus, survey. Siya talagang nangunguna. Kaya lang, makita mo, hindi siya, willing siya nagpababa. Slide down, Vice President. Kasi, akala niya, matino, nakausap ang mga Marcos. Yung pala, nabudol tayo lahat. Kaya, bilib ako kay Senator Amy, yung humingi siya ng patawad nung rally sa iglesia. Medyo nagalit ako. At first, nagalit ako kay Senator Amy. Alam niya na yung kalagayan ng kapatid niya na nalulong sa pulburon. Tapos, nirekomenda pa niyang maging running mate ni BP Sara. Naging presidential candidate pa. Kaya lang, bilib din ako sa tapang ni Senator Amy na nagsalita at sinabi niya ng lahat. At yung paghingi niya ng paumanhin, sorry, tinatanggap ko na. Let's start all over again. Okay. So, salamat po, Miss Aiko Melendez, sa inyong suporta sa ating minamahal na BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ang natagaan og sin. So mao na ni ang iyang balay. So mo na ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan mo Ugero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot oh. Mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inaani nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So nga naman sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, isip yan panginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igor sa pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya palito. Di makaya paliton. Bisan pa ang kuan unsa day imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-umalang. Mais. Oo. May So naa pa ka estudyante? naa Pila ka bukang yung estudyante? tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Kay isa na eskwela ako sa college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud Oo. tungod sa kalisod.
Ang isa grade 11. So lisod yun. Sa kwa. Allowance. Sa allowance sa atong estudyante. Oo. Mm. Ay dako kay salamat sa Ginoo ug labi na sad sa naghatag sa amo alisin nga maayuhan na gid amo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo. salamat Salamat kayo. sa Ginoo.